Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ng mga Fariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turos ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinaghihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, mga kapwa nating deboto ng Poong Jesus Nazareno sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo, ang pagpapala ng Poong Jesus Nazareno ay sumainyo. Maririnig po natin sa unang pagbasa ang isang pamilyar na storya, the story of creation, ang pagkakalikha sa sanlibutan
sa langit at sa lupa. At malinaw na sinabi sa atin na sa pagkakalikha ng Diyos, ang lahat ng kanyang nilikha ay mabuti. No? At sa ika-6 na araw, no, nang nilikha niya ang tao, tinignan niya ang kanyang ginawa at nakita niya na maganda at mabuti ang kanyang nilikhang tao. Sabi nga sa English translation, it is very good. So ibig lamang sabihin, no, tayo bilang mga tao, bilang parte ng sanlilikha, ay mayroong likas na kabutihan sa ating mga kalooban. Hindi mo pwedeng sabihin na tao lang ako, pasensya na, nagkakamali. Hindi, dahil likas sa atin na maging mabuti at meron tayong kakayanan na gumawa ng mabuti. At tawagin natin itong mas original pa sa original sin, yung original goodness. No? Meron tayong likas na kabutihan sa ating mga puso. Kaya kung titignan natin sa ating ebanghelyo, no, nung makita at marinig natin ang mga Pariseo na nagngingit-ngit sa galit sa ating Panginoon sapagkat nakita niya ang mga alagad ni Kristo na hindi naguhugas ng kamay bago kumain, kinuha ng ating Panginoon ang pagkakataong ito para turuan at ibalik sa mga Pariseo, no, ipaalala sa kanila, no, bakit nga ba merong batas? Bakit? Katulad na lamang po nung ritual washing na sinasabi sa ating ebanghelyo, no? Ginagawa itong ritual washing na ito, yung paghuhugas ng kamay ng mga pari sa pag-aalay sa templo bilang simbolo ng kalinisan ng kalooban at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang ito mga paimbabaw o panlabas lamang na paghahanda tapos wala na, no, wala ng simbolismo. So ang mga Pariseo ay nakafocus sa panlabas lamang na anyo o paningin ng tao. O pagkatapos maghugas, okay na yan, pwede na yan. No, hindi po ito nalalayo dun sa mga pagdiriwang natin ng mga kapistahan sa atin dito sa ating bansa. Madalas masyado tayong abalang-abala sa mga dekorasyon. No, anong magiging itsura ng altar? Anong magiging damit ng ating puon? Ano yung magiging damit natin sa kapistahan o sa Pasko? Pero hindi natin ihahanda yung ating mga kalooban. Para rin pala tayong mga Pariseo. No? Panlabas lamang ang inaatupag. Pero mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, no, sa pag-uusap sa atin ng ating Panginoon, pinapaalala niya sa atin na bumalik tayo sa ano nga bang tunay na mas mahalaga. At yun ay yung paghahanda ng ating mga kalooban. Napuno ang ating orihinal na mabuting kalooban ng kung ano-anong mga bagay na nakapagpapalabo sa ating moral na katayuan. Ibalik natin ito, yung tunay na dahilan, bakit nga ba tayo? Tanggalin natin yung tinatawag nating vanity, no? Tanggalin natin yung pagpapahalaga lang sa imahe na ipapakita natin sa ibang tao. No? Wag yan yung pangalagaan natin, sapagkat itong mga bagay na ito ay walang katuturan sa harap ng Diyos. Ang mas mahalaga sa ating Panginoon ay yung ano yung nananalaytay sa ating mga kalooban. Hinaharness ba natin? Pinalalalim ba natin? Nililinang ba natin yung pinaka-orihinal na kabutihan na meron tayo sa ating kalooban? Mga minamahal kong kapwa-deboto, tayo ay ibinabalik ng ating Panginoong Yesus sa tunay na mas orihinal sa ating kalooban. Ito yung pinakadahilan kung bakit nga ba nagkatawang tao ang Diyos. Nais niyang ibalik tayo sa orihinal nating estado bilang mga mabubuti at may kakayanan na maging mabuti o gumawa ng mabuti. Sa pagdiriwang po natin ngayon ng banal na misa, sa pagdarasal natin sa mga kapatid natin na may sakit, ito yung ipabalik natin sa ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya sa Eucharistia. Yung kakayanan nating magmalasakit, yung kakayanan nating magmahal, yung kakayanan natin na yumakap sa ating kapwa, yung makita natin yung kahinaan, ngunit sa kabila ng kahinaan, kaya pa rin nating tanggapin at mahalin at papagmalasakita ng bawat isa. Hilingin natin sa ating Panginoong Yesus, ibalik niya sana sa atin itong orihinal na kabutihan na ito at nawa itong kabutihang ito ang magturo sa atin na hindi lamang sumunod sa mga batas o sa mga lituntunin, kung hindi magpakita
ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa.